Ano ang tagumpay? Isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan, saan man po kayo naroroon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa mga panahong ito. Kung kayo po ay nasa biyahe, ingat-ingat po kayo. Kung kayo ay nasa bahay, manatili po kayong manood at makinig sa mga aral ng kaharian ng Diyos. Gusto ko pong ipaunawa sa inyo mga kaibigan ang hindi po natin naiintindihan patungkol po sa tagumpay. Marami pong nagtuturo mga kaibigan, maraming tagapagturo sa simbahan, sa politika o saan man na ang tagumpay ay nakabase daw sa paramihan ng pera. Maraming mga nagtuturo mga kaibigan na ang tagumpay ay nakabase sa pagiging sikat. Ang tagumpay ay nakabase sa kung mayroon kang mataas na pinag-aralan. Ang tagumpay ay kung nakukuha mo yung gusto mo. Yun po yung itinuro nila sa atin patungkol po sa tagumpay. At kailangan nating maintindihan mga kaibigan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang tagumpay. Kailangan po nating maunawaan kung ano ang kaisipan ng Diyos sa pagkakalikha niya sa tao. Kasi po lahat naman po tayo ay naniniwala na ang lumikha sa atin, yung gumawa sa atin ay ang Diyos. Ngayon, kailangan nating kunin yung kaisipan ng Diyos, kailangan nating maintindihan o maunawaan ang kaisipan ng Diyos patungkol sa kanyang nilikhang tao. Bakit niya nilikha ang tao? Bakit siya gumawa ng tao? Kailangan nating maintindihan at malaman ito. Kasi kung hindi natin ito maintindihan mga kaibigan, kung hindi natin mauunawaan ang layunin ng Diyos kung bakit gumawa siya ng isang nilalang na tinatawag na tao, aabusuhin natin ang ating sarili. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Maliwanag ang sagot mga kaibigan. Henesis 1:26. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ang Diyos po ang nagsasalita mga kaibigan ayon sa ating wangis, at ang sabi ng Diyos, at sila ang mamamahala sa lahat ng ating mga nilikha. Malinaw ang sagot mga kaibigan. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Sila ang mamamahala. Masasabi natin na gumagana ang tao kapag siya'y namamahala. Masasabi natin na gumagana ang isang nilalang kapag ginagawa niya yung pagkakalikha sa kanya. Magiging matagumpay lang ang isda kapag siya'y lumalangoy. Gagana lang yung ibon kapag siya'y lumilipad. Gagana lang yung mga kahoy, yung mga punong kahoy kapag sila'y namumunga. At gagana lang yung tao kapag sila ay namamahala. Yung kaisipan na yan, yung pamamahala mga kaibigan, ay galing mismo sa kaisipan ng Diyos, at ito yung layunin kung bakit ka nilikha ng Diyos. At kapag ikaw ay namamahala, ikaw ay isang taong matagumpay. Yes po, ikaw ay matagumpay na tao kapag ikaw ay namamahala. Ang salitang pamamahala mga kaibigan ay napakalawak at hindi natin kayang pag-aralan ng 10 minuto o 1 oras yung salitang pamamahala. Ang salitang pamamahala ay nangangailangan ng mahabang panahon para maintindihan natin ito. At ang punto natin sa pag-aaral na ito mga kaibigan, masabi natin na matagumpay ang isang tao kapag siya ay namamahala. Kasi ang sabi ng Diyos, gagawa ako ng isang nilalang na tao, gagawa ako ng isang nilalang at ito'y tatawagin kong tao, at ang tao na aking gagawin ay ilalagay ko sa daigdig na ito, at ang tao na ito ang siyang mamahala sa lahat ng aking mga nilikha. Hindi po magulo ang sagot kung bakit may tao sa mundong ito para mamahala.